relationship red flag. Misunderstanding. Spotted si Catherine getting cozy with a Japanese actor. Ano kaya ang reaksyon ni Mayor Alcala at DJ dito? Hello Kathleen fans! So narinig niyo mga kasombrero sa si Sir Alden. Ito po na misheard or iba yung pagkakarinig mga kasombrero ng ibang tao. Kasi parang tinanong dito ni ang tinanong ng reporter sa kanya or ng nagtanong po mga kasosor interviewer ay ano yung red flag daw sa isang relasyon or relasyon sa na red flag. So parang ang dinig nila, ang relasyon, parang inisip nila, parang relasyon kay Kath, parang ganon. Tapos misunderstanding ang parang sagot ni Pops Alden. And correct me if I'm wrong, pero ang tagal na nito mga kasembreros hindi ito bago or hindi ito yung yung pinaka-recent na celebration ng GMA ng kanilang 75th year mga kasembreros. Hindi po ito, matagal na po ito, parang general idea lang yung sinabi ni Pops Alden dito na nagkakaroon ng red flag sa isang relasyon kapag may misunderstanding yung bawat partner mga kasombrero. So hindi po ito patungkol kay Ma'am Catherine na kung mapang relasyon ba nila Ma'am Catherine ngayon ay may misunderstanding sila, hindi po. Kasi nakita ko sa comment section na parang yung iba pa parang pinaparinggan si Ma'am Catherine tapos mga issue. So hindi po na malilang yung dinig nila mga kasombreros. So wala pong tampuhan ng Kathleen mga kasos kasi nga single sila ngayon. They're doing separate projects mga customers and they're happy. Kung napanood niyo yung isang vlog natin na grabing tawa ni Pops Alden, ganun din sa Ma'am Catherine, no? She's doing her own job in her own projects mga customers. So tapos nakadagdag pa itong isa na spotted daw si Ma'am Catherine at saka isang Japanese na parang businessman. Matagal na po ito mga kasembreros. Magkakasama sina Rambo at saka si Ma'am Ma Salvador at saka ibang friends. Ano pa to parang Katniel days pa ang picture na ito. Nag-resurface lang sa Switzerland sila nito mga kasembreros sa nagbabakasyon. So parang sabi ng isang dito spotted daw si Ma'am Catherine at saka isang Japanese actor na magka-date. Tapos ang tanong pa dito ano kaya ang reaction ni DJ at saka ni Mayor Mark Alcala. So parang grabe namang pagka-fake news nito. Parang hindi ko makakaya parang hindi ko kinakaya mga kasembreros. Pero hayaan mo na para tayo po ay team panatag mga kasembreros. So yung ito kasi ay parang lang ng mga tawag dito na mga nagsasabi na parang wala namang mga ebidensya mga kasembreros. So ito ay hindi ko ito naisali itong sa Barrio Fiesta pa ni Sir Alden. Itong parang yung joke time nila or parang pick up line. So wholesome sabi niya ganun, pero pabiro lang niya sinasabi mga kasembreros na kasi nandiyan si Angel na kapatid niya. And then ito next item natin, ito ay part pa rin ng picture taking nila, pero hindi ko ito inaisama kasi hindi ito parang ibang kasama ng Julie Vera at saka ni Sir Alden dito mga kasembreros. Parang siguro mga local artists or mga local Pinoys doon sa London Barrio Fiesta mga kasembreros. So ayun po, no. And then ito next item natin ang cute ng mag-ate na si Riza at saka si Angel mga kasembreros. Kumain sila, no. Syempre food is life. Kasama nila sina Mama Ten dito sa dun sa likod mga kasembreros. Syempre Sir Alden ito, no. So ito ay parang sa isang restaurant din doon mga kasembreros. Hindi ko lang alam kung Pinoy or British na restaurant mga kasembreros. Tapos ang terno-terno sina Angel at saka si Riza mga kasembreros. Mas malaki pa yung bunso kaysa ate. So ganoon naman talaga, no. Parang na yun, parang natural na mas malaki ang bunso kaysa mga kuya or ate mga kasembreros. And then ito si Ma'am Princess Poncelan, no. Talagang bilib pala kay Ma'am Catherine mga kasembreros na nagagandahan at saka nagagalingan siya mag-arte mga kasembreros. Parang natural yung beauty, tapos yung acting skill mga kasembreros ay malalim yung mga pinaghugutan niya sa pagiging actress mga kasembreros.
So alam naman natin at kilala si Ma'am Princess Ponsalan na nasa Amerika na ngayon ay magaling na actress ito no noong 90s mga kasembreros, lalo na dun sa sikat nila na teleserye dati na Mula sa Puso ni na Ma'am Claudine Barreto at Sir Dieter Ocampo at Rico yan mga kasembreros. And then ito, part ng Instagram story ni Sir Alden, no, ang lalim. Work hard, dress good, eat well, talk less, stay humble, avoid drama. Avoid drama and chase goals. Tama Sir Alden. Dahil po sa iyong reminder, salamat po. And then ito, kulit ng kanyang Instagram story, cash is king, support our small local business, keep cash alive. So ito yata ay parang dun sa restaurant ang kinainan nila ni Ma'am Angel at saka ni Ma'am Risa mga kasembreros. And then ito, next item po natin mga kasembreros ay nag-post din siya no, ng parang pagkain dun sa restaurant na kinainan nila mga kasembreros. Parang KFC ito no, parang may mga mojo, ay hindi ko alam pa, pero baka hindi naman siguro KFC kasi marami namang KFC dito sa Pilipinas, baka local restaurant nga doon mga kasembreros. And then ito, congrats no, nakaka-touch talaga ito mga kasembreros. Another graduate ng AR Foundation, si Jonas Sererio mga kasembreros of University of Perpetual Help of System of Laguna mga kasembreros. Tapos ang kanyang degree program ay Bachelor of Science in Management Accounting. So congratulations Sir Jonas. Naging part talaga ang AR Foundation at saka sina Sir Alden Richards din of course no, ng kumapa ng kanyang tagumpay. Ang makagraduate ka dito sa Pilipinas ay talagang kumaga pa success na may tuturing. So another challenge, another level ng challenge ay yung maka-apply ng trabaho no, mga kasembreros and mga Cathinatics. And then ito, ang lawak pala ng reach no, yung Alden Trendsetter ay salamat po sa pag-share. Yung kanyang reach mga kasembreros ng yung paging trend ni Sir Alden dun sa dito sa Stars on the Floor. Tapos yung kanyang yung Guillermo Mendoza awarding ceremony ay nakaabot ng 3 million reach mga kasembreros. Yung hashtag niya is number 13 sa Twitter. Tapos basta ano, malawak ang kanyang reach mga kasembreros. So ang ganda ng ganito no, kasi parang may nagmo-monitor talaga ng kanyang lawak ng naabot ng inyong Pops Alden mga kasembreros. Tapos yung dito yung sa Stars on the Floor niya na separate ay 1.8. So parang in-add nila mga kasembreros. So ang kulit lang at saka ang cute. And then ito, ang isang Catherine admin ay nag-share ng napakaganda at saka elegante na post no ni Ma'am Catherine mga kasembreros. Naka-black siya, parang leather yata itong kanyang suot mga kasembreros. If I'm not mistaken, part ito ng V Jewelry na endorsement, pero medyo hindi ito recent mga kasembreros no, na-repost na po ng Catherine or ng Catherine admin mga kasembreros. And then ito last item natin. So nag-post din si Sir Alden, no, which climber are you? Alright, so yun lang actually sa ating Catherine items ha. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Today is again July 6, 2025, Sunday po, Blessed Sunday po sa bawat isa, and sarado na po ang tindahan ni Kasombrerong Dennis. Tomorrow is another day po. Thank you po. At para po sa ating Word of God ay medyo harsh ito mga kasombrero pero kapupulutan ng aral. Ang title, Homewrecker, Proverbs 7:24-27. So my sons, listen to me, listen to the words of my mouth. Do not let your heart turn aside to her ways, to the sinful woman. Do not turn aside into her paths, to a sinful woman. For she has hurt many and destroyed many others. She has killed a great number. Her house is the way to hell, going down to the rooms of death. Ito mga kasembreros ay homewrecker, no? Ito yung ang pagsira, no? Ang tagasira ng relasyon, no? According sa Cambridge Dictionary. Someone who is responsible for breaking up or destroying a marriage or any relationship mga kasembreros. Yung may asawa na, nakapundar na, may pamilya na, pero may isang babaeng sorry po sa term mga kasembreros, sinful woman mga kasembreros na
mga agaw, kumbaga pa third party, no, sa term ng mundo ngayon, mga kasembreros. And ang Proverbs 7:24-27, mga kasembreros, ay patungkol ito sa babala, no, warning against the dangers of giving in to seduction and immorality, emphasizing the importance of guarding one's heart in being wary of deceptive temptations. Ito, parati kong narinig ito. Sino nga ba yung dapat sisihin? Yung lalaki ba o yung babae, mga kasembreros? Kunwari, yung isang relasyon, ang lalaki ang nagloko, yung isa naman babae ang nagloko. Pero kapag walang third party, minsan case to case basis, no? Pero kapag ang isang asawa ay hindi loyal, faithful, mga kasembreros, sa kanyang asawa, never at never itong kumapagagawa ng katarantaduhan, na sorry po sa term, mga kasembreros. Hindi siya mangangaliwa at hindi siya maghahanap ng ibang partner kasi nga faithful siya, mga kasembreros. So hihimay-himayin muna natin, mga kasembreros, ito ha. So yung verse nito, mga kasembreros, ay yung bigat, yung kahalagahan ng pagiging vigilant, yung pagiging mapagmatsyag natin, mga kasembreros, laban sa pang-aakit, no? Ito, pang-aakit na mga temptation or mga ng mga tentasyon, mga kasembreros, na pwedeng mauwi sa isang pagkasira ng isang pamilya. Ang affected dito actually, kapag maliliit pa yung bata, ay yung mga anak talaga, mga kasembreros, ang apektado. Lalaki silang walang nanay, for example, or lalaki silang walang tunay na tatay or tunay na nanay, kasi nga kunwari magkakaroon ng stepfather or stepmother ang isang ang mga anak, mga kasembreros, ay dun po na nagkakaroon ng gap or disconnection na ng relasyon, mga kasembreros. The passage paints a vivid picture of the repercussions or results, mga kasembreros, or outcomes that come with disregarding wisdom and giving into seductive influences. So kapag ang tao walang wisdom, yun nga, no, ang Proverbs, mga kasembreros, ay tinuturuan tayo na maging maalam, no, para hindi tayo mapariwara. At saka sabi kasi dito, wag kang tumingin sa kanan, wag kang tumingin sa kaliwa, wag kang magpa-apekto at wag kang magpadala sa pang-aakit ng sinful woman. Ang her kasi na tinutukoy dito ay yung sinful woman, mga kasembreros, no. Sabi dito ay, do not let your heart turn aside to her ways, do not turn aside into her paths, for she has hurt many and destroyed many others. Grabe talaga ito, homewrecker, mga kasembreros. Yung isang tahimik na magkarelasyon at saka may mga anak na, ay minsan ay nagugulo talaga, and very rampant, no, very prevalent ito, mga kasembreros, sa ngayon. Marami ang nangaagaw, marami rin naman ang nagpapaagaw, mga kasembreros, ng karelasyon, kung kaya nauwi talaga sa hiwalayan. And come to think na yung generation natin, di ba, dapat kasi advanced na yung technology, may mga cellphones na, gadgets and so on, may internet. Dapat habang nag-improve dapat ang technology, nag-improve din yung values ba ng tao, yung good manners and right conduct na sinasabi natin sa eskwelahan, mga kasembreros, yung Christian living, yung yung ethics, yung behavior natin at attitude, dapat ay mas bumubuti. Pero parang nababaliktad yata, mga kasembreros, na parang pabata, no, according sa balita nga, no, 500% yung itinaas ng HIV cases, mga kasembreros, dito sa Pilipinas. And meron dun, no, sa Palawan, 12 years old, na binasa ko yung article, mga kasus or balita, 12 years old na pinakabatang kaso ng AIDS, mga kasus or HIV sa Palawan. So dahil yun sa sexual intercourse. So dala iyon ng kalibugan ng mundong ito because of hindi na ituro yung yung salita ng Panginoon sa loob ng tahanan. So may papel talaga, at saka napakahalagang papel na ginagampanan ang magulang. Kasi kung ang anak mo tinuruan natin ng salita ng Panginoon ng maaga, palakihin sila sa salita ng Panginoon, mga kasembreros, may iwasan ang ganong mga pangyayari. And come to think, lumulobo, mga kasembreros, na tsaka pabata ng pabata, no? Meron yung age, kung pa yung average na
mga edad mga kasembreros na affected ng HIV ay kumapa 15 to 25. That's according sa Rappler mga kasembreros. Gagawin ko nga rin ng yan trivia. So yun, no, talagang makita mo dito teenagers. Okay, teenagers mga kasembreros, nagiging mapusok ang kabataan because they are exposed to social media videos and kumapa. Kasi yung mga mga kasembreros, natitrigger kasi yun eh. Listen to this, no? Natitrigger yun na kunwari yung kanta, sorry po no sa mga fans ni Ilyas, tapos kay Andrew E. Tapos yung mga actions ay may konting bibog. Alam mo, kung magkakaroon ka ng dirty mindedness eh. Magkakaroon ka ng green mindedness. Yung mapapaisip ko na ang action nito para sorry po sa term kaldag, yung mga alam mo yung may double meaning mga kasembreros. So doon nagsisimula. So come to think na kapag every single day, hindi naman isang beses nanonood ang isang bata, ang isang cellphone user mga kasembreros sa mga Facebook Reels or sa mga TikTok na mga video. So kapag paulit-ulit yun, kapag paulit-ulit na nanonood ang bata na ganon, so may mga magjojowa, mag-aasawa na mga minsan dirty, may halong may halong kalaswaan mga kasembreros na parang tinatago, pero alam mong meron mga kasembreros. So ang delikado pa dito sa mga Facebook Reels mga kasembreros, kunwari nagstay ka lang doon ng konti doon sa video na yon, yung next options nun related na rin doon. So may pamangkin niya ako dito, naikwento ko na rin to. Pamangkin niya ako dito na minsan nagbakasyon sila, 4 years old na bata. So syempre scroll sa Facebook, no. Yun kinukwento ko ito mga kasos kasi related ito sa immorality, no, sexual immorality. Tsaka immoralidad in general. Nag-scroll siya, tapos minsan nakikita ko napapanood yung mga bata rin na ginagamit sa video sa Facebook Reels kasi nga kumikita sila. Yung mga bata na parang akala mo matanda mag-isip, pero parang isipin mo na hindi akma, na may mga halong kabastusan, may halong konting kalasuan. So doon natitrigger yun mga kasmas, yung konting kalibugan. So as time goes by, so after kunwari bata pa, tapos 10 years, so after 10 years 15, 16 years old, so natitrigger na talaga sa ganung edad pa lang yung mga kabataan ng kalibugan mga kasmas, because na-expose talaga, no, overexpose sila mga kasembreros sa ganung mga videos. So akala nila tama kasi nga ginagawa ng marami. So kung walang wisdom, hindi tinuturuan ng magulang mga kasmas ang salita ng Panginoon about this, no, about immorality, about purity mga kasembreros. So lalaki sila na kapapaisipin nila na tama ito kasi ini-enjoy din ng marami. So i-enjoy ko rin to. So yung isip nila parang kumaga pa nadumihan sa mahabang panahon ng panonood ng mga ganong videos. And inisip ko nga minsan, siguro darating ang panahon na i-regulate yung mga vloggers or mga nag-upload ng contents mga kasembreros sa Facebook, kasi talagang toxic na talaga siya mga kasembreros. Kahit ano na lang yung pinag-upload ng mga tao, let's say parang basta hindi na siya ang hirap ng spellingin mga kasembreros. So going back sa ating so inano ko to mga kasos kasi yun nakakabahala yung mga kaso ng HIV, and unang-una mahirap at saka magastos magkasakit, and ang HIV kapag hindi naagapan po ay mapupunta sa AIDS, no, autoimmunodeficiency syndrome mga kasos, which is napakadelikado mga kasembreros. So affected so kasi ang pita ng laman ang paghanap ng immorality at sexual intercourse mga kasembreros. Kapag nasanay na ang tao ay hanapin niya mga kasembreros, so which is napakadelikado po talaga. So so yun po, no, naisingit ko lang po yun kasi sobrang napakahalaga na tayo rin mismo, mga magulang, mga nakakatanda sa loob ng tahanan, dapat po ay may kaalaman tayo na nagmumula sa Biblia na mga kasembreros. And napakahirap kasi imagine mo kapag batang ama, batang ina, walang disenteng trabaho, tapos magiging sakit sila ng ulo ng magulang, parang nadagdagan pa yung problema mga kasembreros. So sa application po natin sa digital age natin, no, talagang maraming distractions, marami ang
tumatambay lang na mga temptation sa paligid natin na sisirain pala ang ating pamilya, ang ating buhay mga kasombrero, especially yung future ng mga bata. So kailangan maging maalam, maging vigilant, and always read the Bible mga kasombrero, at saka pray, kasi mahina ang ating flesh, pero ang spirit mga kasombrero ay matatag at malakas. Alright, so naman po in the meantime nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent, wonderful, amazing name of our Lord Jesus Christ. And everyone said amen and amen. See you sa next segment mga kasombrero, paalam po.